nagmamarka sa mga tao ngayon, nagba-viral yung nagkamot siya ng ulo, anong gagawin natin? 'Di ba? Nagtatanong kasi si Rimulya tungkol doon sa mga kailangang equipment na gagamitin. Tapos alam ni Rimulya kung ano yung sagot doon sa tanong niya. Ang problema yung presidente hindi niya alam, kaya ganun ang sagot niya nagtanong. Tapos ang sinabi ni Rimulya, I think DND no ano ganyan. Tapos saka nagsalita si Gibo. Kasi nakikibo talaga yung sagot, pero yung presidente, komo nga wala siyang alam, hindi niya alam kung saan ituturong departamento yung tanong yung hinihingi ni Rimulya na tulong ng Bicol. So ganun talaga siya ka-incompetent pagdating sa pamumuno. Commander-in-chief ka pero wala siyang command. Wala siyang command. Yeah, Pero spot on question, naman. no? Yeah, question. Yes, Di ba ang plano kasi nila is this election sa 2025? Di ba gusto nga nila, di ba nagbibigay na sila ng ayuda for Chacha, di ba? So, meron talaga silang plano to change the constitution via plebiscite, di ba? So, pero yun nga ano ang nandoon sa loob na nakalagay doon na para iboto natin. Ako, I'm okay for the reform. Pero para saan? Para ma-maintain nila power, economic provision? Wala eh. Yeah. Walang At this explanation. point, nagdedebate na tayo dyan eh, di ba? Dapat nag-aaway-aaway na tayo dyan. Dapat nag-ano-ano na tayo. Because it's a fundamental change, Oo. di ba? Ayun. Yun lang. Paano Thank nga you so kasi, much. paano nga kasi Ma'am Joey ang gusto nila Constitutional Assembly. Kung nasaan gusto nila, so sila magdidesisyon kung ano nandun. Tsaka kung sino yung magpa-participate dun sa pag-create ng bagong constitution. Sila. Sa CONA sila. Gawin mong constitutional convention yan. CONCON yan. Para yung mga iba-ibang sektor, merong representation. Kasi yan ang minumove namin dahil para sa halimbawa sa amin sa transport sector, meron kaming representation doon. Kasi convention yun, hindi pwedeng sila lang. Ayun. Yeah. And yun nga, ang pinakamalala kasi dyan, yun nga, yung parang it's not being talked about openly. Hindi mo alam kung ano ipaglalalagay nila eh. Napaka-secretive, napaka-clandestine nung mga nila, nung mga nila in realizing this reform, this constitutional reform. Yung mga budget insertion nga, nagugulat tayo. Yung pa yung mga Yun pa. kababalagan. Correct. Ayun. Teka, bigyan natin ng chance si Di Guzman na. Hello, Di Guzman. Sana okay na iyong background. Okay. Nasa bahay na ako. Ayan. Ikaw, kamusta ka, Miss Joey? Okay na? Hindi ka na high blood? Watcher. Anyway, magbibigyan lang ako ng mga puntos. So, kapansin-pansin kasi, itong PMA grad, no? So, nasuspend na, o binigyan nila ng penalize nila, no? And then yung report ng mga mainstream media, napansin nyo ba na iisa yung sinabi nila? Na Alam mo, nag-ask yun. Pero, thank you for sige, go ahead, ma'am. because I'm going to Okay. clarify that this live also. Ayan, sige, go. okay, and then kasi diba, dapat naman tayong maging manuri. So, nakita ko na siya, nakita ko yung post na yun. So, hinanap ko yung family. Nung nakita ko, even the first lieutenant Julakit, nagsabi na rin siya, and I posted to my page dito na yun nga, na hindi naman siya nanghingi. Pero nakita niyo yung manipulations ng media. Pare-parehas. Iisa ang sinabi nila. So sa akin din, yan yung part ng dumi ng politics So minamanipulate talaga nila yung mga tao. Yung tao, yung talino nasa TV. Doon sila kumukuha ng mga puntos nila. So nakakatakot 'yun. And then yung sa mga hearing, kung napapansin niyo, ang tira naman lahat talaga nila EJK and then the family ng Duterte. Wait lang, Di Guzman. Hold that thought. Okay. Babalik lang ako dun sa PNA. Sige, go ahead, ma'am. I would just like to take this opportunity para i-clarify yan. Kasi, alam niyo naman, yung una kong jowa ay PMA-er. Yung una kong jowa ay PMA-er. So, medyo familiar ako dun sa culture. Ganon. Yung mga PMA-er talaga, grabe talaga yung pag-value niyan dun sa code of conduct, code of ethics nila. Yung honor code, yan, yung honor code nila. Grabe talaga yung pag-value niyan sa honor code nila. So, ngayon, the first time that the issue on relo came about, may nagtanong, culture ba yan? Ang unang reaction ko talaga is that I don't think that is culture kasi parang hindi yun acceptable dun base dun sa honor code nila. Parang I don't think it is something that can be accommodated by the honor code, yung manghihingi ng mang-aarbor ng relo, ganon. Although may iba nagsasabi, hindi yan, culture yan, or things like that, ganyan. Pero ako talaga, ang feeling ko talaga dun, hindi yun ganon, kasi parang hindi ganun yung mga kadeting na meet ko eh. Hindi sila ganon. I think yung mas kultura pa doon is that whenever there is a graduation, napapamper talaga yung mga
yung mga graduates, yung graduating class, napapamper talaga sila. Like, binibigyan sila ng kung ano-ano, madami silang gifts. Yung kumbaga, they are treated in a very special way. And that is something that you can understand. Kasi yun na lang yung last moment nila na magiging safe sila. After nyan, hindi na natin alam kung hanggang kailan yan, di ba? After nyan, delikado na buhay niyan eh. Eh, yung iba mga PMAyer nga, 1 month, pagkatapos gumraduate, natitegi sa labanan, sa encuentro and things like that. So you can understand kung bakit for me yung mas tradisyon doon, doon is yung fact na pinapamper talaga yung mga PMA especially during the graduation period. Kasi medyo matagal, 'di ba, Di Guzman, medyo matagal yan eh, yung kumbaga parang alam na nila kung sino yung mga gagraduate. So pagka sure ka na gagraduate ka, yun na, start na ng mga congratulations ng mga MA, ganun. Okay. Ngayon, yung kadete na binigyan ni PRRD ng relo, hindi yun nanghingi. Okay? Ito yung pinaka-importante dyan. Hindi nanghingi yung kadete na binigyan ni PRRD ng relo. It was an initiative of PRRD to give the watch to the kadete. Okay? Simply because, nandun nga sa tradition na, alam mo, pinapamper nga yung mga PMAer na yan pagka graduate na or nandun sila sa graduating class because that's the last time that they are going to be safe. That's the last time that they are going to be safe. So ngayon, yung kay BBM, na kung saan merong nanghingi na kadete kay BBM, even Inday Sara acknowledge the fact na meron talagang certain level of inappropriateness doon sa kadete na yon. Okay? And so, yung AFP, wala siyang choice kundi mag-discipline nung kadete na yon na nanghingi. So that is why na-discipline yung kadete. Okay. Ang hinihingi natin dito is this, okay? Na si BBM bilang Commander-in-Chief, sana man lang, number 1, hindi mo pinahiya yung kadete. Okay? Sana man lang, kahit pasabihin natin na may certain level of inappropriateness doon, hindi naman sapat yun para pahiyain mo siya at hindi kilalanin yung sakripisyo ng kadete na yun na kanyang pinili. At yung sakripisyo na yun ay mamatay para sa bayan. Yun yung point doon. So I just want that to be very, very clear. Kasi kawawa rin yung kadete na na ngayon ay officer na, na parang sinasabi na nanghingi rin siya ng watch. Which is in fact, hindi naman ganon. And also, yung AFP, wala rin siyang choice kundi magpataw ng disciplinary action or whatever. Kasi nga, hindi talaga yun part ng kanilang kultura. However, kung sabi ko nga, kung ako si BBM, di ba, pinatawan ng AFP ng parusa, pagkakataon niya na to para magpalakas sa AFP eh. Na hindi, ganito na lang, kakausapin ko na lang yung kadete, mag-aano rin ako kasi medyo napahiya rin siya doon sa approach ko and whatnot, ganyan. Pagkakataon na yun ni BBM eh. So, sa situation na to, I think BBM made a mistake on 2 levels. First, nung pinahiya niya yung kadete, at hindi niya na-address yung situation in a more statesman-like manner. Pangalawa, nung ginawa ng AFP kung ano yung dapat gawin doon sa kadete na yon, pagkakataon niya nang bumawi eh. Pagkakataon niya nang bumawi na parang, pwede ba ibalato nyo na lang sa akin to kasi medyo nadamay rin siya doon sa issue na yon at medyo napagtawanan nga siya during that time. Can you please just, pwede bang arborin ko? Kasi commander-in-chief naman siya eh. Diba? I do not know exactly what, but I think he can neutralize the situation. But he didn't. So talagang itong sitwasyon na to, pinakita lang talaga kung gaano hindi alam ni BBM naging presidente. Okay, ma'am. Ma'am Joey, Ma'am pwede Joey, ko basahin lang yung comment ni Tito B. Ano sabi ni Tito B? Sabi niya pagkakataon niya na raw maging tao and Tito B is one of our uniformed men. Pagkakataon niya na raw maging tao sana. Oo, pagkakataon na niya maging tao. Ayan. Yes, De Guzman. Okay, ma'am. So, ma'am, susuportahan ko lang yung sinabi niyo. As an AFP dependent before, I live in the camp. Kami po ang mga anak ng sundalo. Mm-hmm. Matagal po kami tumira. Mm-hmm. Yan pong challenge questions, talaga pong meron na yan. Matagal na. Mm-hmm. Ano po yan? Sinasabi po nila yan to magkaroon ng sorry. Tuloy niyo lang, sir. Tuloy niyo lang. Okay. Ako, as a Tuloy dependent, niyo lang. lumaki ang tatay ko sige. Ang tatay ko sundalo. Naiintindihan ko yung sinabi ng kadete na yon. Minsan, muntikan na rin ako maging PMAer. So marami kami. So most discipline ang mga batang nasa loob ng kampo na namumuhay. May regulasyon talaga doon na batas na sinusunod. And talagang hindi kayo pababayaan ng magulang nyo na gagawa ka ng problema sa labas kasi nga, under ka ng rule ng tatay mo.
Ngayon, yung challenge na yun, ma'am, totoo yun, hindi yun siya nang hingi talaga. For my point of view. Kasi nangyayari na yun sa loob ng kampo. Yung mga words na yan, yung idiomatic words nila dyan sa loob ng kampo, may mga meaning po yan. Nagbibigay po yan kung tinitingnan nila, sinusukat nila, ang officer nila, kung gaano yung intellect nila, kung paano mag-action sa mga bagay. And then, either pwede nilang gamitin yon pag naging officer na sila, yun din ang mapanghahawakan nila. One of ng kanyang buhay ay may leader na nagsalita ng ganito at sinusuportahan niya. So totoo 'yon. Ngayon, ang nangyayari sa AFP ngayon, diyan, saving the king mode 'yan. Bakit din nila pinalitaw si First Lieutenant Julalkit na magsalita? It is because may mga officer din na I'm pretty sure na sige, First Lieutenant, magsalita ka. We will support you. Kasi kung hindi na yan siya pagsasalitain sa kanyang personal. Kasi nga nasira yung pangalan niya eh. Doon sa game of general ngayon. Kasi nga alam nyo, politicians ang mga ang mga nagpo-promote na sa kanila. Hindi na sila dumadaan sa sa pagdating ng colonel to up to general. Politicians na may hawak sa kanila. Hindi na nasusunod yung ranking nila, yung seniority nila. Kaya nagiging kandaleche-leche yung ating official. Pero right now, sa tingin ko na naging okay na yung ating lalo na yung AFP na naayos ang nila yan. It just happened, talagang ang pangit ng gobyerno natin. Yung politika sa atin, pati yung maayos ka, di ba? Pero kung napag-iiwanan ka na, kakapit ka rin sa sa isang bagay. Kaya na-believe ako doon sa mga retired na nagsasalita, even right now. Yung mga officer na yan, hindi magsasalita na right now yan. Kasi they are in one command. Irerespeto pa rin nila yung presidente. Kaya yung questions of integrity ng taong yun, hindi po corrupt yun. Believe me, humihingi lang siya ng isang words na sasagot sa kanya na ipagmamalaki niya when in the battle, yun ang kaya niya sabihin. The president is in what's on us. Okay lang, mamatay tayo rito dahil tayo ginagarantihan ng gobyerno ng ating presidente na tama itong ginagawa natin. And that's the really yung facts. Ngayon, saving talaga yan. King mode yung ginawa nila. Mali yan. Instead na ikinorek ni BBM yon, siya na inamin na lang niya na nagkamali siya pero ang ginawa 'di ba? Pinayagan niya yung mga nasa tabi niya. Pinayagan niya nasa tabi niya na yung taong yun ay parusahan, which is mali yun. Fresh graduate yun. Alam niyo ba, ang PMA, pang fresh graduate yan, mataas ang ideology niyan, ang kanilang loyalty at gusto ng pagbabago. Wala pa sa kanila yung nasa isip yung corrupt kasi sa loob ng PMA, inaalis yung pagiging civilian mind ng tao. Yung pagiging maingay natin dito, mali yan doon sa aral ng akademya. Aalisin nila yung pagiging madaldal natin dito. Doon palalakihin ka ng kung ano ang batas, kung paano mahalin ang batas bago ang pamilya mo. Kaya mataas ang respeto ko sa mga PA mayor. Kaya hindi ako naniniwala doon sa PA mayor na yon na kaya sabihin niyo na nakita niyo yung watch ni presidente, ikukunin niya. No. Mali yun. Mga kababayan. I grew up in the military. I have friends in military, even PA mayor din sila right now. Hindi man ako natuloy. Pero isa itong kagaguhan, kabobohan. Wake up. Tingnan nyo yung angulo. Gamitin nyo yung critical thinking ninyo kung ano ba talaga yung kung ano yung makakabuti sa inyo. Huwag kayong mamatay doon sa iniidolo nyo. Andun na yung niwala tayo kasi, di ba? Nung dumikit ang mga Marcos sa mga Duterte, akala natin may continuations na. Mataas ang rating. Nawawala na yung mga gago sa labas. Even yung mga bulag na followers, bumaliktad na rin sila. And I think yun ay sana yung pagbabago natin kasi nagkakasundo na yung Pilipinas because of the security, na decrease na yung criminals natin. Ngayon, pinoprotektahan yung mga drug lord. Pero yung mga namatay ba noon before PRD na mga crimes noon, lahat yung drug related. Galit tayo lahat. Bakit ngayon, iniikot ang puwet natin ng mga politicians. Kayo naman, dyan, sakay kayo ng sakay doon sa mga kanilang patutsada. Kita ninyo, after parliamentary immunity nila, pag nagsasalita na sa media nila, para silang mga santo. Because why? They mastered, the government. They mastered their position. Alam nila na kaya nilang bullshitin ang mga posisyon diyan. Bakit din sila paulit-ulit ang kanilang positions na i-elect sila. And then kapag hindi sila nanalo sa isang senatorial o congressman, pumupunta sila ng party list. And again, bakit one term lang ang presidente pero sila multiple? Sa akin, yun lang naman yung lagi. Nakikita ko, yun, na master talaga nila. Nakikita din ninyo, ang lahat ng mga presidente bababa, talagang binubuli nila. Sinisira nila yung legacy. Bakit? Kasi si Duterte, kung sino man talaga ang gusto niyan itaas ang kamay, mananalo.
Kaya kung sino man yung mga bago ngayon sa list ni PRD, and I think, yung sinasabi, hindi nyo kilala, I think, doon ang pagbabago. Kasi mataas pa yung ideology nila para sa pagbabago. Yung mga matatagal na dyan, alam na nila yung laro. Alam nila yung game of manipulations dyan sa loob. Nakikita nyo, ang dami nagbabaliktaran. So, ayun lang. Wake up yun. Yung mga taong yung nakikipagdebate sa inyo, ma'am, sakit sa puso yung mga yan kasi hindi nyo naman din mababago yan Ang sa akin lang, nagkaroon tayo ng result, Inday Sara, kung siya maging presidente, tumaas ang trust rating, bumaba ang kriminal, and then, yun nga, yung sinasabi ni PRD, noong time niya, tinuturo na nga sa atin, murahin natin yung mga taong nasa gobyerno, na tayo ayaw bigyan ng mga permit in due date, di ba? Ng 2 days and 3 days. Di ba? Tinuturo niya na yun na tayo mismo mga tao ang dapat ang nasusunod. Hindi kung sino yung mga politician. Huwag po kayo magpo and serve sa kanila. Huwag kayo magbabaw because we vote them. In service to the Filipino people, noble yan. Hindi yan para pagkakitaan. Kasi yung nangyayari sa inyo, sobrang pagiging sip-sip nyo, yun Hey, Guzman, nagiging problema you siya. had a point a while ago about dun sa EJK. Can you go there? AJK. Okay, yun nga. Masyado nilang pinoprotektahan yung mga taong nandiyan na sila talaga yung mga main man ng drugs, Pero yung mga biktima, tahimik tayo lahat doon sa mga time na na mga alam naman natin yung crime rate noon mataas pero ang involved doon drugs. 'Di ba? Lahat tayo galit doon Bakit ngayon isinasantabi natin mas mahalaga pa sa atin yung mga criminal na namatay? Totoo naman na may mga namatay na inosente. Pero yun kasi talaga ang problema diyan. Yan talaga yung mangyayari diyan. May mga inosenteng mamamatay diyan kasi nga sila maglilinis sila ng kanilang mga ng line na para hindi sila mahuli. Anyway, ayan. Okay. Yun lang yung mga puntos ko, Ma'am Joey, thank you. At, Thank you. Pero Sir De Guzman, sa haba man daw ng iyong hugot, Sir De Guzman, lahat ng tao parang gusto ko makita kasi ang feeling nila ikaw daw si Richard Gomez. Kapasis bro, brother. Marami nga nagsasabi sa akin yan. I'm sorry. Thank you again. Pero anyway, yun lang kasi parang may mga death threat nga ako Gugulat ako kasi nagpo-post ako. So ito pala yun. And my first time. May mga death threat ako. Kaya lang sabi ko, 'di ba? Ano lang naman 'to. Ito yung part na gusto kong gawin para naman maging mulat din yung mga tao kasi marami naman sa DDS na hindi pa rin sila mulat Bigyan niyo yung buhay yung sarili niyo. Ibigyan niyo ng critical thinking kung paano ba talaga tumakbo yung politics. Hindi porke Marcos Marcos. Pag nakita niyo mali, 'di ba? Nasa atin yung pagbabago This is our small part, para dito sa ating bayan. Kaya nga, Ito yung maliit namin natin. Yes. Kita nyo, diba nagsasabi, anong nangyari, bakit DDS ka na? Hindi ko alam kung talaga anong buhay ni Ma'am Joey. Ngayon ko lang siya din nakita. Pero sa naririnig ko sa kanya, she is standing sa truth at sa kabutihan ng mga tao. Yes. Ngayon, dalawa lang naman yan Talagang may two part yan. Yung kabila at dito. Pero dito kasi, may mga nalisay na natututunan. Diba? At marami rin tayong nakukuha mga puntos na ibinibigay si Ma'am Joey, pinag-aaralan niya yung mga datos. And then pangalawa, ito pa gusto kong sabihin Ma'am Joey, nakita ninyo, binasok ni BBM ang mga yellow sa kanyang administrasyon. Bakit hindi siya nakakuha ng Bakit hindi siya nakakuha ng magandang advice sa mga taong ito? Kasi ito yung game. Ginawa rin ito ni BBM para pambayad sa mga to, para masilent na sila, na hindi na sila mabulin in the future. Sir Dubai, mute muna tayo, Sir Dubai, kasi may may ingay po kayo. Ito yung aking observations. Nakita ninyo sa lahat ng maraming interview niya ni BBM, sa tuwing bubuka yung bibig niya, ang daming mga flows, ang daming mga negative na sinasabi. Dubai, pa-mute muna. May ingay dito. Okay. Kung mapapansin Ma'am Joey, papit na lang siya, Kita mo, ipinasok niya doon. Okay, nakikita natin ng panahon ni Duterte, ayaw nga niya malagay yung muka ng mga politicians sa mga stream, di ba? Sa mga placard, di ba? Na sila kanila credit sa kanila. Pero ngayon, hayagan na naman ng mga politician. O 1 billion sa probinsya ninyo, o 3 building sa probinsya ninyo. Mali po yun. Ngayon lang uli ito, bumalik na naman tayo sa old politics natin. Nabago na ito Nabago na ito. Ngayon, tingin si BBM, halik na sila ng halik doon sa mga dilawan. Wala siyang paninindigan. Ito yung mga unang tao na magpapahukay sa kanilang sa ama nila. Noong dati nagwewelga yan. Kilala ko pa yan. Si Pangilinan, si De Lima. Sila yung mga nagwewelga kasama. And ngayon, ito, dilaw na doon sa nasa bakuran niya mismo. And then sasabihin niya, hindi naman daw kakampi ang PDP. Pero alam mo, sa sarili mo, na ito mga taong nasa mga naniniwala kay PRD kung bakit ka nanalo. Anyway. Diba? Yun lang, Ma'am Joy, thank you very much sa time. Guzman. Okay, thank you.
Hello, Alita. Hello. Susundot lang ako. Bali, Hi, Miss Popper. ay, hello sa lahat. Ano lang, nakakita ko kasi kanina nung pinag-usapan yung kung paanong naging iba yung kay PBBM sa tatay niya. Kaya hindi pa siya na-oust. Ang nakikita ko kasing kaibahan, aside sa hindi nag-declare ng martial law si PBBM, is that, I think the very mistake of his dad was that hindi siya naging friendly sa mga media. Alam mo yun, yung parang ang tinitira kasi, isa kasi sa mga sinosuppress ng tatay niya nun is the media. And that's the thing that, that's what PBBM, paano ba, ginawang iba. Care niya, no? Yun Oo. So parang, ang nakikita niyang nun is that, nakapagpabagsak talaga sa tatay ko isang media. Like media is like where, parang nagdadala ng megaphone, kung ano man yung sinasabi ng media, kinakagat ng mga tao. So ang ginawa niya ngayon, it's different. It's, I don't know how he is able to keep the media silent about what he's doing right now. We don't know if he's paying them or whatever, but I think that's one of the things that he corrected. Iniba niya sa ginawa ng tatay niya. Kasi kung imagine niyo lang, if the media is not, if the media is with us, alam mo yan, if the media is also speaking up the things we're speaking up, I think we would have a stronger voice. Mas maririnig, mas maano yung mga tao kapag supported by media yung mga pinaglalaban natin. Ano pinaglalaban? Oo, ganun yung nakita ko kasi yung kaibahan. Tapos isa pa yung nakikita ko din kasi is LP and the NPAs, the CPP, NPA, NDF, they actually most of them have control of the media. Kaya makikita nyo na most sa mga media talaga is Dilawan and NPA, if not NPA. Kasi if I remember, nakikita ko kasi that most of the universities dito sa amin, ang maraming mga nare-recruit nila sa movement nila is either from Pol-Sci or from Mascom. So parang the infiltration sa movement nila is actually in those sa ganun na mga Hindi rin. Actually, ang mga marami sila marami silang mga marami silang nare-recruit mga technical courses. Maraming NPA na physicist, math major. I don't think meron mga nare-recruit na Pol-Sci na ganyan. Pero I don't think na yun yung karamihan na nare-recruit. Mga dito? Ko sa mga tatlo na ko na mga colleges at universities dito. Kadalasan sa mga nare-recruit nila is from Mascom. Ganun. Yun lang naman yung ko. Siguro baka sa ibang school kasi ako, I'm talking about UP. Sa UP yung totoo na hindi totoo na yung mga kasi ako Pol-Sci ako eh. Pol-Sci Philo ako eh. Ang karamihan ng mga, actually yung mga wala yan sa Mascom at saka nasa technical courses sila. Sinigurado nila na kakampi nila yung media this time around. Niya na parang naiiyak siya sa galit. Ayun. Wala, napansin ko lang kasi kanina na may mga din. Na may mga taong may connection sa PMA, ganun. Ayun ba? Marami silang na-frustrate na. Actually, may mga nag-message pa nga sa akin na ganyan. Kaya nga ang ko talaga, dapat tayo, let us make it easier for them to decide. Ang pag-asa talaga natin dyan, sa totoo lang, mga junior officers. Tapos, yung mga may rango-rango na mga maglalabasan yan pagka meron na talagang mass movement, ganyan-ganyan. Yun. Ganon. Kaso nga lang, sabi ko nga sa inyo, napakahirap talaga i-stage. Right. Kasi, kabisado-kabisado na ng mga market kung paano yan i-fix. May politics. May politics na rin sa AFP, Ma'am Joey. Hindi, matagal na may politics na nandyan. Ever since the world began. It's just that, I think, Good morning, guys. Good morning, Tito D. Maraming may politics naman talaga dyan. It's just that, meron kasing certain level ng politics na, yung normal na politics sa mga workplace, no? Hindi naman nawawala yan eh. Pero kasi yung problem, the system has become really, really corrupted. And ang dami-dami kong mga poison letters na nare-receive against Browner. Galit na galit talaga yung maraming galit na galit sa AFP kay Browner. Ayun. Super. Good morning. Hello, El. Pancho. Just points sa'yo. So matagal ako nagpa-follow sa inyo. Especially sa'yo, kay Sas. And used to be TV, but naging kupal siya eh. I don't like him anymore. Plus, Maricar and
Professor Ben, yeah, I'm listening to you guys. So just points lang sa inyo. So you're keeping the, what should I say, paano ba sabihin na you're keeping some fight, keeping the fight alive, and in a form of educating and informing the people or the norms. Kasi, ano yan, pansin ko lang sa grupo ng mga BBM, number one talaga, wala talaga mga substance. Pag nag-rebut sila, parang wala din sa hulog, hindi tumatama sa mga... Tapos kung makakapala mo ka magsabing tayo yung tatanga-tanga, no? Exactly. So parang ang mahirap explain sa nila. Sarado yung hindi aligned sa mga yung mga rebuttal nila sobrang hindi aligned sa sa mga situations. However, yan, thanks Dendon. And I was a bit frustrated yung sinabi mo kanina na regarding sa situation na 1987 Constitution na it was only designed na hindi makapag-declare ng martial law. Na hindi makabalik yung Marcos kind of, hindi makabalik yung mga Marcos. Correct. Kaso nga nakabalik. And then, on the other hand, sabi mo, yung nasa ng 1987 is hindi makapag-declare ng martial law. Tama ba? Yun lang yung But meron kasi isang limitation on how to declare martial law. So hindi na siya katulad before na mas malaki yung leeway ng presidente pag magde-declare siya ng martial law. Yung 1987 Constitution provided for certain checks when martial law is declared, which is yun nga, kailangan 3 days after the declaration, if I remember it correctly, a report has to be made before the House of Representatives. And at that point, will be decided whether to extend the martial law or not. Ganun. So, mas may scrutiny. Yung 1987 Constitution, mas may scrutiny kapag ka nag-declare ng martial law. So, while martial law is still a prerogative of the executive, its length of implementing martial law would now be scrutinized under the 1987 Constitution by the House of Representatives. Ganun. Dati kasi walang ganun eh. Parang base sa history, lagi magkakampi ang Congress at President eh. Or, sorry, parang sinabi ni Sir Bien in the past na ang number one scrutinized ata sa President is laging Congress, tama ba? Prior to martial law? Back in the day. Sorry? Parang nangyayari ata is, yung as far as I can recall, parang yung Congress yung number one scrutinized sa galaw Well, yung ano naman talaga, yung legislative, executive at saka judiciary, they really have to check on each other kasi yun yung konsepto nga ng separation of powers, to check and balance each other. Ganon. So, ang idea talaga really is to make sure that each part of each branches of the government will stay within their realm and perform their function according to what is said in the Constitution. Actually ngayon, yan nga yung isa sa problem kasi there is no clear distinction between the executive and the legislative already. Kung kagabi nanood kayo sa live ko, galit na galit ako dyan kasi merong press release si Martin Romualdez kung saan sinabi niya na magre-release na kami ng 390 million na cash aid para sa 22 districts at saka 4 party list. 319 million pesos i-release daw ni Tambaluslos. And if you listen to my live last night, I discussed this thoroughly. How the separation of powers has already been blurred by this administration. Sobrang kabalahuraan nito. Unang-una, bakit magre-release ng budget si Tambi? DBM ka ba? Hindi ka taga-release ng budget. Once the budget is already legislated, hands off na ang legislative dyan. Ang taga-release ng budget is DBM. Because the money is already allocated. So yung mga ganong bagay, this government, the Marcos administration, completely blurred the lines between executive and legislative, and it is not right. Sobrang pambababoy ito. Sa totoo lang yung mga ganitong bagay, dapat nagagalit na yung mga tao dito eh. This is unacceptable. And you know, if we allow this kind of things to happen, mas malala pa yung pakikialam na gagawin niya ni Tambaluslos moving forward. Remember, we did not vote for Martin Romualdez. Only Leyte did. Diba? Yes po, bakit siya magre-release? Katwiran niya, inutusan niya si Marcos. Kasi nga tanga rin ito sa college. Ayun. Tatanga-tanga rin yan si Bongbong Marcos. I mean, ba't ka mag-uutos kay Martin? Diba? Ayun. Anyway, yes, El Poncho, meron ka pang gusto idagdag? Tapos na yung trabaho nila. Nun. Thank you, Ms. Jovi. Thank you for accommodating my question. Thank you po. Thanks, everyone. Thank you. Ayan. Hello, CJ. Ay, meron ka sasabihan, bababa na ako. Wala ka nang Wala ka nang Wala na. Okay. Ingat. Thank you.
Baba na siya. Ingat, Miss Popper. I'll just baba na rin ako, ma'am, pero I'll still listen. Thank you. Okay, thank you, Alfonso. Thank you. Sabi ni C. Light Race, ma'am, paano sasagutin yung mga loyalista na naghahanap ng flood control ni PRRD? Well, naipatayo yung mga flood control, na-maintain yung mga flood control. And you know, if you want to check the efficiency of flood control project during the time of PRRD, you check the death toll nung panahon ni PRRD kapag kami bagyo. At i-check ninyo yung death toll na meron ngayon under BBM administration. Ang laki ng difference. I already saw the data. May I butt in, Miss Jo, butt in? Pwede mag-butt in? Go, Tito B. Sasabihin ko mo sa you check on the casualty. Sabi ko, military pa rin. Casualty, sana sasabihin ko yun. You check on the casualty. The number of casualty nung mga flood. Oo. Anyway, ano ba yun? Kanina I was listening. Kanina pa ako nag-listen actually. Hindi ko, I never imagined that Guzman is anak ng Miskit din, anak ng Hondalo. Tama yung sinabi niya na there are colloquial terms kasi within the vicinity of the camp na kahit pagbata ka na dependent ka, you would be familiar on those terms growing up. Oo, kasi very likely papalakihin ka dun sa ganong klaseng code of honor no? Exactly. Sabi ko nga, I used to tell this sa mga tao ko dito sa detachment ko ngayon. Sabi ko, di pa ako nagte-training, alam ko na yung squat thrust, alam ko na yung face the wall. Parang I'm very familiar with all those mga punishment na airpods na hindi kasi nananakit sa airpods. Pero, yung mga parusa niya, squat thrust, mag-roll over to the left, roll over to the right. Kasi nga sundalo. Pero hindi siya namamalo. Anyway, actually, Miss Jo, yung di ba sabi mo, did you know that I have an ex? Sabi ko, I know. Oo, hindi na college kasi, hindi kasi, sa UP Baguio kasi, yung mga PMA yun, naghahanap yan ng date sa iba't ibang university. Yes. Pero sa Baguio ako. So, kumbaga, malaki talaga yung chances ko of winning. Kasi nga, may mga, kasi yan, yung merong mga ball, ganon. Tapos yung naghahanap sila, ganon. Tapos, kinanta ko na yung love story ko. Meron akong classmate. Miss Tani Ilong? Miss Tani Ilong yun, di ba? Ha? Miss Tani Ilong. Miss Tani Ilong yung ex mo. Anong Gustado Ilong? Miss Tani Ilong, classmate ni Ilong. Mista daw, Mista daw ni Ilong. Sino si Ilong? Hindi ko na rin. Parating yung topic ni Zaz. Hindi. Hindi niya mista. Upper- Pero parang nag-abot sila. Upper class niya. Oo. Okay. Oo. Kaya, Diyos ko po, kaya alam ko yan. Ako yung mga multo niya ni Ariela. Diyos ko. Ayun. Mukha ka nito. Nagbagi pa ng pangalan. Hoy. Anyway. Teka. Ayan, ayusin ko lang yung Ibig sabihin, hindi sila magmista. Hindi sila mag-mista. Pagka maingay, Tito B, boss mo yun. Uy, hindi ko boss. Kaya nga sabi ko, Sabi niya, hindi niya boss yun. Upper class niya yata, ma'am, sabi ni Raigor. Upper class. di si Ray. Ayan si sir. Hoy, sir. Good, sir. Tapos, anyway, yun na nga. Kain tayo ha, nagpansit kang tunaw. Nagkikrave Uy, ikaw, iniinggit mo ako. Ayoko sana kumain ng madaling araw. Kakain na naman ako ngayon. Diba kasi ito mag-dinner? Alauna pa lang, no? Anyway, ayun na nga. So ngayon, yung mga PMA year kasi, kapag ka meron yung binabagsak na subject sa PMA, nagpo-cross-reg yan. Nag-aaral yan sa SLU, o di kaya sa UP. Ganon. Tapos pinipili nila yung UP kasi gusto nila na merong UP sa credentials nila, na meron silang certain units na kinuha sa UP, ganyan. So ngayon, yung ex ko nag-enroll sa UP kaklase ko. Ayun, nag-shot ako. Classmates kami. Alas 7 ng umaga. Ayun. So, syempre, PMA or hindi siya nalilate. Ako rin, hindi rin ako nalilate sa klase ko nun kasi favorite ko yung mga philo subjects ko. Ayun. So, tapos pinag-group kami ng professor ko. Kasi Tuwa ka naman. Wala kasi gusto makigroup sa kanya. Kasi nga, parang, ba't yung makikigroup dito? Very straight. Oo, ganon. Yung parang, hindi siya feel ng mga klase kong makagroup. Ayun. Tapos, yung mga klase ko, hindi rin, parang, basta parang nangyari, nakapag-group na silang lahat, kami hindi pa na-force kami mag-group, mag-partner sa isang paperwork, ganyan. Ayun, anyway, so, Correct na lang story.
Ano pala si Rygar? Yan, parang yung si Rygar kasi galing yan ng Guan eh. Bugo yan eh. Alam niya ang Guan. Oo. Ang traditions. Oo, ayun. So anyway, anong hanash ang Tito Beer? Anong hanash? O, anong Ayun. mga balita? Paano ba? Parang siguro pagka nag-declare na kayo ng Guan, ng people power, okay na siguro ako ma-discharge. Grabe siya. Seryoso. Mm-hmm. Hindi ko na antayin retirement ko. Mm-hmm. Bahala na. Mag-early retirement ka na. Hindi ko na antayin. Ma-discharge na ako. Magsasala ko ng people power. Mag-discharge ka na diretso. Oo. Okay lang. For the love of my country. Bawal itanong na Luna kung anong class. Oo. Sige, ko yung mga nagtatanong na bakit ano daw isasagot kapag hinahanap yung flood control project ni PRRD. Well, unang-una, pinagmalaki ba ni PRRD yung flood control project niya sa SONA? Hindi naman eh. Sino ba ang nagbunga nga tungkol sa 5,500 flood control? Si BBM naman. At the same time, Miss Jo, when he was asked about his legacy, what did he told us? Just look around. Oo. Tingin lang kayo sa paligid niyo. Oo. Correct. Very, 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 very subtle but very, very effective na pagsabi niya sa kanyang mga Yun na nga, Mang legacy. Joey. Di ba, Tito B, nagyabang na nga siya ng 5,500 niya. Yung pala yung 5,521 na yon kay PRRD pa. Yun lang. Si Bonoan mismo nagsabi. Tapos ito pa, di ba? Yun nga, pinag-uusapan na rin lang yung bakit ang Kongreso, bakit ito si Tambi nagdidesisyon ng pagdating sa budget, ano? Yan pa yung isa, no? Nagdidesisyon nga rin sila na kinukuha nga nila yung mga program funds yung mga pera kagaya nung sinasabi ni Bonoan na meron silang flood control projects, malalaki to. Pero kaya nga hindi nagawa kasi nga yung pera na naka-allocate na doon, no, budgeted na yan, gagastusin na lang nila, kinukuha, inilalagay pa sa program funds. So ngayon, sino ba mag-explain sa atin ano nangyayari doon sa program funds? Doon ako nalungkot sa isang guest mo kanina, Miss Jo, yung OFW na halos makiyak. Yung regarding Talaga ng bawal sa OFW sa PhilHealth. Oo, yung sa PhilHealth, and she was telling us na yan, kinuha nyo yung fund and then mangungutang kayo for health purposes. Like, it's really stupid for you to do such thing. Tapos, i-justify mo na it is good for the country. What the fuck, man? Correct. Sobrang nakakabastos sa tao. Oo. Tsaka yung pambabalahura nila sa separation of... Basta, nakakainis na. Narinig ko boses ni C. James. Sir C. James, Yes. nga pala. Good Ano, evening. ano lang po, Abali, na mas lalong lumiwanag din sa akin yung regarding sa mga ideas na which is yun nga yung sinasabi ni Ma'am Joey na which is yung about sa they mastered on yung about sa 1987 Constitution. Kasi nga, 'di ba? Kumbaga naging mistake na nila yung about sa martial law. So siguro talagang when they are away dito sa Pilipinas, talagang pinag-aralan na nila on how para makabalik sila. Kumbaga, Saglit lang, Sir C. James, ha? Ma'am Yes. Cheryl, pwede pong pa-mute muna, ma'am, kasi medyo malakas po yung hangin. Yan, thank you po. May Feedback. ayan, background noise. Ayan. Yun, tapos parang saka ko na lang din naisip na regarding doon sa nung sinasabi mo ng about sa kasi talagang sa totoo lang, Ma'am Joey, regarding din sa about sa people power, parang ang hirap niyang kasi i-execute kasi mahirap nang mag-convince sa tao. Kasi sawa na yung tao regarding about sa people power. Which is yun nga yung, I get your point na tama naman din na which is, ang na talaga natin, which is ako din, yun nga rin sinasabi ko sa mga live na sinasalihan ko. Actually, hindi ako engaged dito sa ngayon lang din kasi nga, out of frustrations na nakikita natin sa government na parang, ganito na ba talaga na parang wala nang nangyayari. Na, kasi, parang, tawag nito parang masasabi mo na parang palala ng palala. Which is yun nga yung kanina kasi parating ako sumasali din sa mga live din sa ibang yung tinatanong nila about sa mga flood control projects, ganyan. Hindi importante yung flood control projects dito eh. Ang point dito is yung how they will deal the quick response. Which is supposed to be dapat Sunday or Monday pa lang. Nagka-press briefing na sila. Kasi meron ng meron ng forecast yung Pag-asa eh. Tapos
ang batuhan ng DDM at saka DDS ng mga kwan about flood control. Wala nga tayong pakialam sa flood control, nandun na yan. Ang ano dito is makikita mo kung paano niya yung pagiging leader niya, paano niya gagawan ng paraan yung regarding doon sa quick response. At the same time, doon sa interview niya, ang nakakasad lang is pinakita niya pa mismo kung gaano siya ka-weak kasi dapat as a leader, you have to inspire your people. Na ikaw pa mismo yung magtatanong anong gagawin natin. Di ba? Kamot pa sa ulo, no? May Yes, kamot diba? pa sa ulo. How sad, grabe. Sabi ko, di ba? Tapos kanina, kaya natatawa lang din ako doon, which is yun nga, na-crucify, nasunog yung kasi, ang bastos niya ang bastos niyang, ang dami niyang tapos, ang isasagot lang sa'yo, siguro. Di ba? Kaya nga nakakainis lang din minsan kasi, yun nga, sabi ko na, Nagalit talaga ako. yes ma'am, Siguro. yes ma'am, opo. Earlier Kasi- today, nagtagsa ako video. Tapos yung ang sinasabi ko rin parati minsan na parang, Wait lang si Jun. sige po. Kaya nagalit ako ng bonggang-bongga doon sa siguro. Kasi merong nagtag sa akin, may nag-send sa akin ng video na tawag dito na iiyak yung mga bata. Diba sa pwede. Tapos, siguro mga 3 years old na ba? Kamaliit. Iiyak daw nalilig sa mga. Pagkatapos ang sasagot sa yung ng video siguro. Correct po. Nakakagalit, nakakapanginig talaga ng laman. Nakakapanginig Totoo. talaga ng laman, nakakainis. So anyway, Opo. sorry, magawa na. Sige, go CJ. Nakamute ka, CJs. Sandali, Sir okay. Reynaldo. Sige, ma'am. Sir Reynaldo, Okay po. ikaw din po, boss. Baka pwede mute muna kasi din. sige, ma'am. Din. Okay Sir po. Reynaldo, yun. Okay. Kasi ang din kasi lang, yun nga yung pagka pumapasok din ako sa live na parang ako nga ginagawa ko na lang din minsan ginojoke ko na lang yung mga DDS kasi actually I'm supportive of talaga PRRD kasi kumbaga yun nga parating sinasabi namin kasalanan talaga ng PRD to kasi sinet niya yung high standard in terms of governance at saka yung implementation nung mga batas. So yun yung yung parang tapos ngayon ang mga defenders pa ng BBM tapos ang lakas pa nilang na sabi na na tawag nito pag wala na silang maibatong argumento i-ad hominem na nila na sabi ko sabi ko parang nakakadismaya ba kaya sabi ko nga sa doon sa ibang kasi may 'di ba may mga ibang groups like number 1 yung mga campings mga ganyan which is yung mga parating nilang sinasabi na yung kanilang dati na let me educate you. So, yung which is yun nga yung parang sinasabi ko na paano tayo makapag-disseminate ng information sa ibang tao kung ganyan yung approach nyo. Dapat tanggalin yung pagiging number 1 kasi ang kadalasan ng mga ganyan mga yung mga tipo mata pobre na sabi ko nung nakaraan yung sa mga live na sinasalihan kung ganyan. Kung ganyan yung gusto nyo mangyari tapos bubungaran mo kami na sasabihan mo kaming bobo, di paano kami makikinig sa'yo? Kung unang-una pa lang, sinabihan mo na kaming bobo. Okay lang naman actually sa totoo lang. Sa akin, pag sinabihan ako ng bobo, okay lang. Basta pakita mo matalino ka. Kung Yan nga po. utak tamod ka lang pala, di ba? Tapos Correct, sasabihan mo akong bobo. Syempre may insulto naman ako noon. Pero kung Yes, kunwari ma'am. talagang napakatalino mo, ang galing mo, talagang na-articulate mo ng bonggang-bongga yung mo, pagkatapos medyo crush ka sa akin. Okay lang kasi kahit sinabihan mo akong bobo, kung meron naman akong nakuha sa'yo, okay, sige, fine. Ganyan. Pero yung katulad nila yun na, di ba, to be fair, Nakailang ulit. yun, mabait naman sa and what not, yun lang talaga, nakaka-insulto lang yung sasabihin niya na, nagsisinungaling kayo, putang ina mo ka. Yes po, Ano ba tama. talaga nagsisinungaling? Tapos number 1 pa lang tinanong nga siya kung yung about sa sa tawag nito, yung term kanina, yung yung meaning ng proactive, hindi siya makasagot. Alam Diba? mo na yun, sabi niya, kasi putang ina mo kang tanga ka. Di ba? Tapos uutusan ka pa nila na ikaw pa yung magre-research. Sabi ko, di ba? Nakakatawa lang din kasi sila minsan na di ba? You see, Ma'am Joey, sinabi niya na na hindi naman dapat ipaalam lahat ng lahat ng gagawin ng presidente sa atin. Pagdating sa bagyo, hindi mo alam na dapat pinapaalam niya. Correct. Correct. Because Binubullshit that's the tayo. time of crisis, that's time for panic to for a lot of people. Napaka-importante. You don't need to be there. Yes. Okay lang kahit wala doon si BBM. Tama po. Pero
ang ano dyan, you let your people know that this is what's being done. Ito po yung ginagawa natin. Meron po tayong preposition na ganito, meron tayong preposition na ganyan. Yung pong mga, tulungan na po natin lahat ng call, ganyan. Alam mo yon, you have to assure your people that you are doing everything within your means para matulungan ng mga dapat matulungan. Alam mo, at this point, hindi ko rin masisi yung mga taga KOJC na nung gusto ninyong hulihin si Pastor Kibuloy, 8,000 policemen dineploy ninyo para sa isang tao. 'Di ba? Pagkatapos, ito, ang daming humihingi ng tulong, stranded sa bubong, stranded sa mga puno. Tapos hindi man lang sila makapag-delegate ng tao doon na ahead of time. Di ba? Diba? Nakakaano lang eh. Hindi naman lang pinagplanuhan ng mga gustong mga... Mami Laika, hello. Ayun. Hi, Mami Laika. So, yun Tapos yun yung nakakasama ng loob dyan. Kasi syempre parang, huwag nyo kaming binubullshit. Huwag nyo kaming inaano na you're not using our resources prudently. And lahat ng ginagamit na pera, resources nito ni Bongbong Marcos ay galing sa pinagputahan nating lahat. Correct. Pinagtrabahuhan natin yan. And that's Joey, huge disrespect Di ba, to the hardworking Filipino people. Opo. Tama. Di ba, Joey, di ba, Ano? alala nyo, nagmamarka sa mga tao ngayon, nagba-viral yung nagkamot siya ng ulo, anong gagawin natin? Di ba? Nagtatanong kasi si Rimulya tungkol dun sa mga kailangang equipment na gagamitin. Tapos alam ni Rimulya kung ano yung sagot doon sa tanong niya. Ang problema yung presidente hindi niya alam, kaya ganun ang sagot niya nagtanong. Tapos ang sinabi ni Rimulya, I think DND, ganyan. Tapos saka nagsalita si Gibo. Kasi nakigibo talaga yung sagot, pero yung presidente, como nga wala siyang alam, hindi niya alam kung saan ituturong departamento yung tanong yung hinihingi ni Rimulya na tulong ng Bicol. So ganun talaga siya ka-incompetent pagdating sa pamumuno. Commander-in-chief ka pero wala siyang command. Wala siyang command. Pero sana naman, 'di ba may advisors naman siya? And even yung niya, asawa niya, 'di ba, dapat man lang ina-advise siya na bago man lang siya mag-speech, bago man lang siya magsalita, na hindi naman siya magmukhang katawa-tawa, 'di ba? Apparently, even the Yung interview niya sa press. even the supposed intelligence of Bongbong Marcos is budol. Hindi pala rin siya talaga ganun katalino. As Tama. advocates. Ayun. Yun nga parang yun nga din yung, alam mo ba, isa din yan sa kung bakit nagsisisi din ako for Rehearsed unity. yung Kasi, katalinuhan niya. Rehearsed. oo. Remember, yun, consultant Diba? sa foreign policy, diba? Opo. Ang galing Yun na nga sagot rin. sa mga foreign policies eh. Yun So, nga hindi siya yun, hindi siya yun, hindi siya nagsasalita. Kahit yung mga speeches niya sa Senate dati, ma'am. Yung? Yung mga speeches niya din dati sa Senate, kasi yan din yung mga yung mga Sabi share tao ng daw mga ni supporters Amy, niya. yung mga Okay. yung mga tao daw ni Amy yung mga naglagay doon kaya parang well prepared, ganyan, MM. Sa So, bagay. ano talaga may mali talaga dito kay Bongbong. Ayun. Pero ma'am, ako matanong lang din kasi di ba? Kumbaga, ang talagang tawag nito, in-endorse ni PRRD is 'di ba parang 8 pa lang ata, 'di ba? 8 or 6 yung talagang inano niya parang inano niya na ba, in-endorse niya talaga personally na senatorial slate. Parang 8 ata 6. Ano, sorry? Yung yung mga Senate na candidates na niya in-endorse ni PRRD. Mga, sorry, Ilan? na-distract ako dito sa comment ni Norwin. Mga ateng, mas mainam mag-live kayo para tumulong sa mga nasalanta, Diyos ko. What made you think na hindi po kami tumulong?